sa lahat sa lahat ng followers. Ganito kasi Sir DJ, Hmm. may may sakit sa dibdib. Parang hirap huminga. Diyos ko po. Inhale. Inhale muna. Tubong Usamis po kayo, no? Usamis, tapos nasa Saudi ka ngayon. Yes po. Umiiyak. Umiiyak. Ilang taon na po kayong nag-abroad, ma'am? Matatapos na yung kontrata ko next February, next year. First contract? Yes po. Okay. Ganito kasi. May boyfriend kasi ako, Sir DJ. Gusto ko lang maliwanagan. Gusto ko lang may mga mababasa akong comment. Gusto kasi, parang ang gulo-gulo pa naisipan ko. Fresh na fresh pa kasi. Teka lang po, teka lang. Bagong-bago pa. Bago po kayo umalis dito ng Pilipinas, may boyfriend po kayo? Boyfriend. Yes po, 5 years na po kami. 5 years na. 5 years. Hindi naman na kayo nag-live-in o tusik-tusik lang? Ay, LDR kasi kami palagi kasi nasa province ako, nagtatrabaho ako ng City Hall, tapos siya dyan sa Manila nagtatrabaho. Okay. Tapos hanggang nakapag-decide ako na mag-abroad. Ayun. Dumaan po kayo dito, dumaan po kayo dito sa kanya sa Maynila bago po kayo nag-flight. Yes po, dyan ako nag-stay sa kanya 5 months. And then, ba't naman mas pinili mo mag-abroad kasi ano po, GO po kayo sa sa City Hall? Yes po, yes po. Yun lang. Tapos, ayun, okay po yung usapan ninyo, okay naman po kayo bago po kayo umalis dito sa Pilipinas. Yes po, okay naman po. Ang dami namin mga plano. Kaya lang iniisip ko, iwan ko kung ako ba yung nagkakamali or hindi. Ang gulo-gulo nga eh. Bago pa lang kami naghiwalay ng 16 pa lang. 16, so bali 4 days ago. So, okay naman po kayo. Tapos, mahigit 1 taon na po kayo dyan. Anong rason ba't ho kayo naghiwalay? Hindi naman talagang sinasabing naghihiwalay kami. Ano lang, yung baga, bigla ko na lang siya, may pinag-awayan kami na talagang malala na, kaya bigla ko na lang siyang nire-restrict. Hanggang ngayon, hindi ko siya makikita at hindi siya makakontak sa akin kasi naka-restrict siya sa akin. Ano yung pinag-awayan ninyo? Sinong may mali doon sa away ninyo, sa tingin mo? Yan na ang gusto kong may makausap sa JJ, kaya ganito eh. Kaya ako nagsabi sa iyo kasi hindi ko alam eh, siya ba yung ako, ewan ko, ako kaya yung nagkakamali, hindi ko nga alam eh. Ganito kasi yun. Okay pa naman kami. Tapos minsan may nag-aaway kami. Pagsabihan niya ako na napakasilusa ko daw. Tapos minsan din yung one time talaga na galit na galit ako sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ako nagagalit. Mayroon kasi siyang ganito na yung true story niyan. Mayroon siyang kasama doon, nagtatrabaho kasi pareho sila security guard. Ito yung tanong ko. Ewan ko, parang nag-guilty ako. Ewan ko kung ganito kasi yan. Kasama sila. Tapos, iniisip ko, may barkada bang ganoon? Magkumpare sila. Ewan ko. Nakakaya, Sir DJ, kaya gusto kong itago eh. O kaya sobrang silusa ko lang talaga, ewan ko. Ang lagi po niyang sinasabi na silusa daw po kayo. Pero recently, ano po yung sinilusan mo? Kaya humantong sa na-restrict mo siya, nag-away kayo ng matindi. Ano po yung iniwayan, yung sinilusan mo? Kasi, ang tanong ko, kaya ako nagugulahan, may barkada bang ganoon? Na? Duty siya, kinabukasan off, tapos magkasama sila palagi sa off.
Tapos minsan, nung galit na galit ako, nandun tumawag ako, hindi sumasagot, magkasama sila doon sa isang kama. Tapos sinasabi ko, nagpapaliwanag siya agad, wala naman lang akong tanong, nagpapaliwanag siya, sabi niya, yung naintindihan mo naman yung tinatawag sa probinsya na tuob, Sir DJ. Sabi niya, nagtuob daw siya kasi may lagnat yung kumpare niya. Teka lang po. Sino po itong kasama niya sa trabaho? Lalaki din po ba? Yes po. Ito po yung pinagsiselosan mo, yung lalaki? Yes po. Okay. So, tanungin po muna kita, anong pong pagkakilala mo dito sa boyfriend mo na ito? Kasi 5 years po kayo. Magkababata kasi kami niyan since high school. Oo. Palakiro kaya lagi kami nag-aaway Lalakiro o ibig nyo sabihin babairo? Ewan ko, Sir DJ. Hindi po. Kakilala mo siya, matagal mo siyang kilala. Alam mo na yung pag-ugali niya. Ano po ba yan? Yes po. May pagka-hap? Ano po ba? Hindi, yung isa ata, Sir DJ, yung isa. Hindi siya yung isa. Yung isa, nakasama niya, yes, hap. Po, parang may profile pa nga siya na girl yung profile niya. Pero, yung yes, edited. Pero, parang hindi lang lantad ba, kumbaga. Kasi minsan, silay. Tuwing umaga, pag off ng boyfriend ko, tinatawagan ko yan. Tapos, biglang dumating yun. Yung isa, biglang dumating. Tapos, alam ko na dumating kasi sinasabi niya, maigi naman pumunta ka dito, nagdala ka ng haplas, sabi ganoon, magpamasahe daw siya. Hindi siya sumagot kasi umalis agad. Sa tuwing nilalagnat yan, pupunta siya lang sa kumpare niya. Tapos yung kumpare na, pag nilalagnat, pumupunta din sa kanya. Tapos, tuwing off nila, magkasabay sila, palaging nandoon yun sa barracks. Nandoon sila ang dalawa, sinisilbihan niya, nilulutuan niya. Sinong nagsisilbi? Itong boyfriend mo? Yung boyfriend ko po ang nagsisilbi. Okay. Yes po. Doon sa... Tapos pag wala, okay. Sa isa. Tapos pag wala silang, kunwari, hindi pumupunta yung kumpare niya, siya yung pumupunta doon. Sabi ko, bakit? Anong gawin mo doon? Sabi niya, wala kasi siyang panggatong, hanapan ko ng panggatong. Sabing gano'n. Sabi ko, talaga, ikaw pa talaga yung maghahanap ng panggatong, hindi siya. Tapos, pag tinatawagan ko, nandun kasama na sila, hindi na talaga ako masasagot. Kapag magkasama sila palagi. Tapos, yung time na yun na sinasabi niya, tinutuob niya yung kumpare niya, di syempre pinatayan ko na yun dahil parang iba yung kutob ko. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Iba yung kutob ko eh. Iba yung lalaking kasama niya. Pag yun, iba yung kutob ko eh. Tapos nung time na tinutuob siya, sabi niya, dalhin niya daw sa center. Tapos pinatayan ko na agad. Tapos nung mga kalahating oras tinawagan ko naman siya ulit. Ayun nga, nandoon pala, nagkantahan, kasama siya. Inisip ko, may tinutuo ba na nagkantahan, gumagala? Sa pagkakaalam ko, may mga ganyan tao, kailangan na sa kwarto lang yan eh. Kasi may lagnat eh. Tinawagan ko ulit, nandoon na, nag-video okay na, kaya ang gulo-gulo ng isipan ko, Sir DJ. Yung time na yun, bigla ko siyang na-restrict talaga. Okay. So, ang tinatanong mo ngayon, kung sino ang may mali, ikaw po ba, no? Sa ginawa mong yan na nagsiselos o siya yes, na nagsisinungaling sa iyo kung tutuusin kasi 'di ba? Sabi niya dalhin sa center. Doon na yung masakit eh. Yun yung masakit eh. Pero ano po, bigyan mo nga po ako background ninyo pareho. Ano po kayo? Ano status nyo? Dalaga po kayo, ma'am? Wala po kayong anak, naging asawa? Widow po ako. Tapos siya din since 2010, may dalawa akong anak, 17 years old and 14 years old. And then siya, naghiwalay siya may wife siya, may isang anak, 11 years old. Naghiwalay sila noong 2018.
Yun ang status. Okay, 2019 naging kayo. Kasi 5 years na po kayo, di ba? Opo. At saka yung relasyon po ninyo, nasa province ka, siya, dito rin sa Manila. So, LDR kayong dalawa. Yes po. So, Yes, ano po yun? lagi po. Nagkikita po kayo once a year? Kung magbabakasyon lang po siya sa province o ikaw pong pumapasyal dito sa Manila sa kanya? Hindi po, nung nandito na ako sa abroad, once a year nagbabakasyon siya doon. Pero nung nandun pa ako sa probinsya, hindi po, walang nangyayari bakasyon po. Aha. Meaning, hindi ganun kalalim, hindi ganun alam mo yun? Hindi ganun ka tindi yung pinagsamahan ninyo, no? Kasi never naman ho kayo nag-live-in. Doon na po tayo sa, siguro kung magkita kayo, parang nagsabong eh. Pero, yun lang po yun. Smile. O, doon na tayo, di ba? Totoo naman eh. Alam mo, magtitigan kayong dalawa. Oh. Pero alam mo, Sir DJ, ang masakit dyan, Sir DJ, may involved na pera eh. Ay, yun lang. Kaya, Diyan yung pinakamasakit, Sir DJ. Parang ang gulo ng utak ko. Inisip ko na ginamit itong pera dahil sa lalaki yun. Ginamit itong pera, ginagastusan niya. Kasi one time, Sir DJ, nagsasabi sabi niya sa akin, gusto niya daw yung diver na Seiko 5, Sir. Yung Seiko diver, Sir. Tapos, yung relo. Yes po, yes po. Tapos ako naman sabi ko, sige, total lumabas naman ako, maghanap ako. Tapos may nakita ako na Seiko diver na couple, sir, girl and boy. Sabi ko, may couple dito, sinisend ko sa kanya yung picture. Sabi niya, o sige, ibigay ko to kay, maigi naman dalawa, ibigay ko to kay kumpare yung isa. Hindi man lang sinabi, sir, na para sa akin yung isa. Okay. Hindi couple sila eh. Ano nangyari? So, yan, sir. Tinuloy mo pa rin? Binibingihan ako. Binili mo pa rin? Sir DJ, dinala ko. Yes, binili ko, Sir DJ, nandito lang naman sa akin. Tapos, sabi niya gusto ng sapatos din. Tapos yung isa talaga na nagpapadala ako ng 27K. Palagi yan, maraming ako resibo dito eh. 27K, dahil ang sabi niya sa akin, tanga talaga. Ngayon ko, ewan ko sa nakikinig, siguro sinasabi nila na tanga na talaga ako. Oo, tanga talaga ako. Nagpapadala ako ng 27K. Kasi sabi niya sa akin, gawin niya daw tubuan sa mga kasamahan niya dyan. Kumbaga, yung pera na patatakbuhin niya yung pera. Tapos nitong bago lang, nagtatanong ako kasi may pagduda na ako sa kanila eh. Sabi ko, kumusta na yung pera? At sabi ko ganoon. Sabi niya, wala eh, nagamit ko. Sabi ko, bakit mo nagamit? Anong ginawa mo? Kala ko ba'y ano mo yun sa mga kasamahan mo dyan sa trabaho? Sabi niya, may utang na siya sa SSS. Kaya ayun, wala na maraming salita. Tapos pag sinasabi niya na mag-send na yan ng picture, noodles lang daw kinakain niya. Ako naman si tanga, magpasend ng Gcash. Nag-Gcash ako, nagsisend ako sa kanya. Ang bilis kong ma-auto, Sir DJ, kaya doble yung sakit na inano ko ngayon eh. Hindi ka nanginayang doon sa pagmamahal mo kasi alam mong hindi ka nagkulang. Pero dahil sa pera. Yan ang sinasabi ko palagi sa kanya, sir. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Sana akong nagkulang. Bakit ganito? Hindi ako makatulog dahil sa pera ang inaano ko. Pero hindi ko din inisip. Ayoko na rin sabihin na ibalik mo yan sa akin, pero ayoko, sir. Wala akong sinasabi, basta wala akong, bigla ko na lang siya nina-restrict na hindi kami nag-uusap. Ngayon? Gulo ng utak ko ngayon, inisip ko, ginamit nila yun. Ginamit nila ang dalawa yun. Pinasikto mo, siyempre, kinumpronta niyo po, ma'am, sabihin mo sa akin, totoo, kayo po ba niyan? Pinaamin mo sa kanya, hindi? Kung sila po ba ni kumpare niya? Hindi ko talaga nagawa yan, Sir DJ. Hindi ko nagawa yan. Hindi mo na itanong? Hindi ko tinanong, ni-restrict ko agad siya. Wala na kaming usapan. Hanggang ngayon naka-restrict pa rin siya. Pero alam niya na yun po yung rason, di ba? Na parang wala ata siyang clue na ganyan eh. Wala siyang clue na
Yan ang ikinagagalit ko eh. Mhm. So may mga bagay din po ba siyang ginawa na sa tingin mo, yung nakakatuwa, yung kinatuwa mo? Hindi doon na tayo dahil mahal mo siya, hindi ka nag-expect na in return may susukli siya sa iyo, no, na ikakabubuti o ikakatutuwa mo. Pero may ginawa po ba siyang ganun? Wala. Ano, yung mga ano lang, Effort. plano sa buhay, ganito, ganyan, pagdating ng ano, ganito. I mean, Plano sa I buhay mean, lang, ganito. ikaw nagbibigay po kayo ng financial pag alam mong walang-wala siya. Yes po. Pero siya, Yes ano po po. ba yung ginagawa niya? May para sa naman lang sa mga anak mo. Kasi alam niya nasa abroad ka. Ano po ba yun? Kahit Nung, tawagan mo lang mga anak mo, ginagawa niya po ba yung ganon? Tumayo bilang tatay sa nung, mga anak mo? nung pumunta siya nung nagbakasyon siya sa amin, sa probinsya namin, Aha. pinuntahan niya yung mga anak ko, Mm. nakipag-usap siya, pumunta siya sa tatay ko. Yun lang naman ang ginawa niya sa tuwing nagbabakasyon lang po, sir. Mhm. Wala naman siyang, about Inilabas sa na pera. financial, wala. May labas na pera. O, kasi siyempre, kailangan niyang pag pumasyal sa mga anak mo doon, may iabot din siya doon sa mga anak niya, sa mga anak mo rather. May dinadala naman po Oo, doon sa mga anak mo. may inabot din siya, Sir DJ. Pera Kaya niya lang, po yun. galing naman yan sa akin. Yun. Galing naman yan sa akin. Yun ang gusto kong Sa malaman. akin naman yung Sa'yo pera. pala galing. Sa- yes po, sa akin naman yung pera galing eh. May inabot na. Ang tanong siguro, nabulag ka sa pagmamahal mo sa kanya, sa mga anak mo. Hindi lahat na ibibigay mo, pero sa kanya na ibibigay mo. Yes po. Hindi naman ako nagkulang sa mga anak ko kasi pag nagpapadala ako, mayroon sa kanya, mayroon doon sa mga anak ko. Ba't kailangan nyo pang Tas yun, magbigay padala sa kanya? Ma, may trabaho na nga po siya. yun nga, makonsensya ako, sir. Minsan kasi, sabi niya, wala akong sahod kasi marami akong utang ganito. Ito lang kinakain ko, mag-send ng picture na noodles. Minsan, magsaing siya ng saging, pinipicturean, sinisend sa ako. Kinukonsensya niya ako kapag sinisend niya sa akin yung saging na kasi ganito daw, ito lang kinakain niya kasi wala daw siyang pambili ng bigas, matagal pa yung sahod. Ganun Pero, yung inaano di niya. po ba matagal naman na po kayo? Tapos, bago ka lang nag-abroad, nung doon pa kayo sa may probinsya, ganun na po ba siya? Kahit nasa province ka, nangingi Nung siya sa'yo? nung nasa probinsya po, sir, wala pong nangyayari. Walang perang involved, sir. Okay. Nung nag-abroad ka lang. Nung nag-abroad lang ako, kahit ano na hinihingi niya. Hmm. Saan po ba kayo, nung Ayan. dumaan po kayo dito sa Maynila, sa barracks po ba niya kayo nagstay? O sa accommodation? Yes po, kasi, Sa barracks? 5 months. Yes po, 5 months ako nagstay dyan. Matagal. Tapos, So parang nag-live-in na rin po minsan din kayo? sa, Oo. yes po. So nakita nyo ito si kumpare personal? Yes po. Ano tawag mo sa kanya, Preden? Parang gay nga yung face niya, sir. Parang Alam may mo kasi, pagka-gay talaga. malalaman mo, di ba? Yes. Okay. Pero malayo din yung asawa niya. May asawa siya, sir. May isang anak siya. Malayo yung asawa. Nasa nasa Negros din yung asawa niya. At may isang anak siya. Ngayon, Basta hindi mo kasi ang inamin sir. kay Mr. May mga lalaki ba ganyan? Yes po, sir. Hindi nyo po kasi inamin kay boyfriend mo na yun talaga yung pinagsisilusan mo. Wala namang masama kasi tulad po niyan, hindi mo alam, hindi kayo open sa isa't isa eh. Hindi niya, Kasi, ang sabi niya lang, kulang siya sa pera. Pero sinabi niya po ba sa'yo na ganito, sweetheart, pupunta ako sa SSS, maglo-loan ako. Idagdag ko dun sa ganito ganyan. Hindi niya sinabi po yan sa'yo. Nagulat ka na lang, may utang na pala, may loan siya. may utang. Kasi dati pa daw yung utang niya sa SSS. Kasi sumali yan ng online business eh. Tapos nagka-utang daw siya sa SSS. Tapos nito daw may utang siya sa SSS, may utang siya sa Pag-ibig. Tapos nang magdadala ako ng pera, pinabayad niya daw sa SSS. Tapos ngayon, sinasabi na naman niya na gusto niya mag-loan ulit ng SSS kasi ibili niya daw ng motor. Ewan ko, sir. Okay. Na maaga pa yun. Saan po ba ito nagtatrabaho? Anong field? Sa construction. Security guard, sir. Saan po? Sa construction company? Ano Ng, po?
ng private, sir. Security guard ng private. Private na parang sa business, gano'n? Hindi po, parang area lang na malaking area na inalang niya. Parang binabantayan lang po nila yung lugar. So ilan po sila magkarelibo? Yes, sa area niya is 2 lang sila. Duty niya ngayon, kinabukasan yung isa na naman, duty niya ngayon, kinabukasan, alternate silang 2. Yung kumpare niya? Hindi, iba. Okay. Iba. Tapos yung isa sa kabila, same pa rin ng nila. Rest day. Ng pinagtatrabahan nila kasi sobrang laki. Ganun din. Duty siya, off siya, duty, parang magkasabay sila palagi. Okay. Tapos mag-isa kasama sila sa barracks? Tig-isa sila ng barracks. Mm-hmm. Ewan ko. Tapos nung time na yun, nagaling sila nag-video kay. Nakapag-message pa siya sa akin. Sabi niya, nandito natutulog si kumpare, sabi nga doon. Mm-hmm. Tapos, ewan ko, Sir DJ, ang gulo ng utak ko. Wala nga akong tulog kagabi. Kasi, in-imagine mo kung may ginagawa, ganyan. Sir DJ, ang iniisip ko, bakit ko nagawa yung kalaking pera? Bakit? Overall? Bakit? Total, magkano po yung napadala mo sa kanya? Hindi ko naman tinototal yun, Sir DJ. Nandito lahat yung resibo eh. Pati iba pa yung pa-Gcash ko. Tapos, may lang. Lahat ng pinabili ko para sa kanya, hindi ko pinapadala kasi sinabi niya na iba cargo ko daw. May lang na hindi talaga. Ganun ha? Gusto pa ipakargo mo ha? Sabi niya iba cargo daw. Gawan. Siya pa talaga may gana mag-request ng ganun. Oo, tapos nitong December, may ni-request na naman siya. Sabi niya ngayong December ganito, ganyan. Alam mo, Sir DJ, lumuwag na yung dibdib ko at least. Wala po kayong mapagkwentuhan yan? Dito lang talaga sa akin? Hindi. May sir, may kaibigan ako dito. Grabe ka maka-reaction, Sir DJ. Oo nga po. Hindi, alam mo, gusto ko talaga mabasa yung mga comment ng mga followers niyo. Ay, marami. Ang tanong ko, yes po, mayroon bang ganyang mga lalaki? Sa pagkakaalam ko kasi may mag-best friend pero hindi naman ganoon, di ba, sir? Gusto mo lang malaman kung may mga lalaki talagang ganon? Yes po. Okay. So, dapat sa lalaki mo yun itatanong, ma'am, tulad sa akin. So, masasagot ko po yan, no? Sa mga lalaki kasi, di ba yung tumboy, 3 klase yan? Yung bakla, 3 klase din yan. Ayun yung sinasabi nila, yung baklang isa, yung nagbibihis babae, yung nagpapalaki ng ganyan. Yung isang, opo, oo. Tapos nagpapapalit pa nga daw ng muning. Huwag din nakasmile ka. Tapos, yung isang bakla, may nakakwentuhan kasi ako niyan dito eh. Isang OFW din, 2018 yata yun. Nagpapapalit talaga siya. Babae yung mukha, ma'am, pero busis lalaki. In-explain niya po kasi. Ang ganda ng mukha, sir. Ang ganda ng mukha niya, sir. Talagang babae yung face niya. Ang ganda talaga. Yung kumpare mo? Yes po. Yes po. Ang gwapo po. Okay. Nakalimutan ko lang pero sabi niya 3 klase daw kasi yung bakla. Yung sa lesbian 3 din, no? Hindi mo masabing lesbian actually kasi may mga babae kasi na may pagtingin din sa mga kapwa babae, ganun. May yung hanga, di ba? Yung nagagandahan, ganyan. Pero may iba din na gusto talaga nila kainin yung babae, yung lesbian. May mga ganun eh. May bakla din kasi na na lumalabas lang pag lasing. Mga ganyan, di ba? O di kaya may pagkasilahis. Yung sinasabi nilang silay.
Pero baka naman sabihin mo, ma'am, may minsan nga, may nagsasabi din sa akin sa comment, bakla ako kasi yung pisngi ko daw, may pagkabakla, makinis. Pero hindi sa mukha, May best friend ka, Sir DJ, na ganyan? May best friend ka po na ganyan? Ganyan kayo ka-close? Sa ganyan? Ay, wala. Actually, sa totoo lang, ma'am, wala talaga akong friend ngayon. Friend sa online, meron. Yung friend siguro na barkada, tulad po ni boyfriend mo. Wala akong ganyan, ma'am. Opo. Kasi sa friends siguro, si mga naging kumpare ko, sila kumparing niya, mga ka-rides ko lang naman yun eh. Yung mga katrupa ko sa mga NBI din yung iba. Pero magkikita lang kami once a year, ganun sila. Pero yung tipong magkakasama kami, hindi. Kasi hindi naman ako mahilig mag-gimmick-gimmick o ano. Hindi naman ako trabaho lang. Yung ginagawa kong barkada ngayon, pamilya ako. Kasi may obligasyon ako sa anak ko, ma'am. Kumbaga, kulang na yung time ko sa family ko. Pero kung mula nung bata ako, wala eh. Barkadang babae ako, ma'am. Mula high school. High school hanggang ngayon. Wala na akong barkada. Kasi pag pamilyado ko na, automatic yan eh. Wala nang barkada, gabi mo pamilya. Ay, yung barkada, pamilya mo na. Ano kasi sir, marami kasi siyang time sa paggala nila. Tuwing gala niya talaga, hindi na yan natutulog kasi yung duty niya simula 6 hanggang umaga yan na 6. 6 din, 12 hours. So walang tulog na yan. Sarili niya na lang, kumbaga sarili niya na lang iniisip niya. Kinabukasan sir, hindi na yan matutulog. Kahit sabihin ko pa, kailangan matulog mo din kasi hindi na tama ng ganyan. Kasi masama yan sa katawan mo. Ayun, gumala pa rin sir. Kasama silang dalawa kasi may motor yung kumpare niya. Okay. Yun lang. Pag yung tinatanong mo kasi kung may mga lalaking ganyan. May lalaki talaga ganun, ma'am. Kasi hindi lantad sir, hindi lantad. Mayroon sila sigurong nagkakaunawaan sila sa mga ganyang bagay. Nagkakaintindihan sila, open sila sa isa't isa. Nagkadevelopan. Opo. Nagkadevelopan sir kasi kasabay silang kumain. Pinaglutuan niya, pumupunta doon. Tuwing nilagat yung isa, pupuntahan niya. Nilagat yung isa, pupunta. Kumbaga, sila nagkaintindihan. Baka si kumpare mo na yun, si kumpare niya, baka yung isang nating nasabi kanina na silay nga. Silay. Yung di nagpapahalata. Paglasing lang ganyan. Di natin maalis yun na umiinom sila eh. Umiinom sila, di ba? Di maiwasan yan. Baka nalasing sila pareho. Tingin ni boyfriend mo kay kumpare niya, babae. Baka naman si kumpare mo mahilig ganyan, no? Or alam mo yun? Di malayong mangyari yun, no? Kaya nga, hindi ko siya na-confront about that kasi inisip ko sa pagsabihan na naman niya ako na sobra siloso mo, wala na sa lugar yung silos mo, ganyan, ganon. Kaya, sa tingin ko Sir DJ, mas maigi ng ganito, ayoko na siyang i-open sa messenger ko. Ilang days na? 4 days? 4 days pa lang, Sir DJ. Nakaya mo na yun. Sa una lang talaga masakit yan. After a week siguro, wala na yan. Caring mo yan Natural yan na masaktan ka. Nagmahal ka eh. Nagmahal ka. Kaya nagawa mong bigay sa kanya yung pera. Doon na po tayo. Tanga-tanga. Okay lang po yan. Makikita mo na may pera kaysa naman na tuloy-tuloy po yung ganyang sitwasyon. Nasasaktan ka. Yan din inisip ko, sir. Yan din inisip ko, sir. Kasi pag i-open ko pa siya, tapos ganun, patuloy pa rin kasi kasama niya sa trabaho. Patuloy na naman, mas lalo lumalaki yung pera na involved. Kaya, ganoon na lang siguro. Yun na lang po. Ayaw ko na din siyang i-confront kung mga minor pa yung mga anak mo. Ano ba talaga sila? Alam niya po yun kung may mali siyang ginagawa. Alam niya po yun kasi alam niya na alam mo. Diba? Yes, yan yung tanong niya sa akin, Sir DJ. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Sabi ko, sagot ko naman sa kanya,
alam mo kung bakit ako nagkaganito. Alam mo kung bakit ako nagagalit sa iyo. Yan yung inano ko sa kanya. Alam niya po yun. Ayun So, nga eh. yun na lang po, no? At least Sir DJ, paginhawa talaga ako Sir DJ. Talaga. Tang feel ko, ang bigat-bigat sa dibdib eh. Mas lalo na paggabi Sir DJ, sa tuwing natutulog ako, parang hindi ako makatulog. Iniisip ko saan ako nagkakamali. Iniisip ko ako ba yung mali. Ganon eh. Wala kang mali. Nagmahal ka lang naman. Oo. Kumbaga, inabuso ka na eh. Inabuso ka na. Hindi, sarili niya lang iniisip niya, ikaw. Hindi niya iniisip yung feelings mo. Tama, di ba? Kasi kahit doon na, sabi natin na pinuntahan niya yung mga anak mo, nung umuwi siya, pero gastos mo pa rin yung pinaabot mo doon sa kanya. Pira mo pa rin. Oh. Di ba? Kahit doon sa ganong bagay na lang. Birthday ng anak ni Sir. Birthday ng anak ni Sir, ako magsisend. Oh. Birthday ng anak niya, birthday niya, ako yung magsisend. Ngayon, tanga na nga eh. Sobrang tanga, katangahan. So, sa tingin mo, kung ipagpatuloy mo ito, saan kaya hahantong? Ano kaya yung kalalabasan balang araw? Di ba? Oh, wala. 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 Matagal na din siya nagtatrabaho kasi dyan, kaya siguro na sobrang close na silang dalawa, kaya naman, hayaan ko na lang siguro sir, ayaw na munang ano. O baka naman, lagi niya pang bato yung kumpare niya, kasi yun po kilala mo eh. Pero baka naman may ginagawa pa siya ng iba. O baka naman, kung ni-consente ng kumpare niya, yung pinagagawa nito ni, kumbaga pantapal niya lang, rason niya na lang, lagi ito si... Hindi naman sir, kasi sa tuwing mag-off siya, tinatawagan ko yan eh. Palagi ako nakatawag eh, kasi mataas naman yung vacant ko. Pagising ko ng alas 6 hanggang alas 12 ula-una, saka na ako mag-start ng work. Tapos palagi ko naman yan tinatawag, sir, never talaga yung gumagala. Doon talaga, palagi sila nagkakasama. Sila lang talaga ang dalawa. Okay. Never yan na umaalis. Minsan nga, tulog pa nga ako, gusto ko siya talagang mahuli, baka mayroon ng ganito, mayroong ano. Wala. Kasi pag puro ka kasi doubt sa duda sa kanya, doon na rin yung napipressure mo siya. Tapos kung may mali naman siya ng ginagawa, mas lalo siyang nahirapan, nag-worse kasi. Mas lalong gumagulo kayo. Habang tumatagal, gugulo at gugulo. So, hindi maalis sa'yo habang magkasama sila na magdududa ka. So, sa tingin natin, no, pagpatuloy pa rin ho yan, no, i-unblock mo siya, mag-aayos kayong dalawa, maulit pa rin. Kasi yung bottom, yun po yung yung pinag-aawayan ninyo, yung nagsiselos ka doon sa kumpare niya. Diba? At may karapatan ka naman talaga. At instinct mo kasi yun eh. Ramdam mo yun eh, kasi kilala mo naman po yung kumpare niya eh. Na ganun po pala na the way, no? Kung ano, alam mo yun? Iba kasi yung pakiramdam, Sir DJ, kasi nung nagbakasyon siya, hindi, syempre, of course, naiwan yan dyan, nagtatrabaho kasi. Nung nagbakasyon siya sa province namin, iba yung kasama niya. Komportable naman ako. Hindi ako kinakabahan. Iba okay. Yung iba kasi pag yan yung kasama niya, parang iba yung kutob ko. Okay. Ramdam mo po 'yun, 'di ba? Kung may ginagawa siyang yes po. Mali. Yes po, parang iba eh. Mas lalo na yung na tumatawag ako, hindi niya ako sinasagot. Mga 2 beses ako tumatawag, hindi niya sumasagot hanggang sinasagot niya na nandoon na nga talaga na magkasama sila sa kama. Kasi itong kumpare niya wala din, yung asawa nasa abroad din. Hindi, nasa province sir, may anak mali. Okay. Nasa Negros po yung asawa niya. Pero nung andun ka naman sa 5 months kayong nagsama, andun naman yung kumpare mo, wala ka namang pagdududa o yung tipong wala okay naman kayo? Hindi kasi ako palaging nandoon kasi may lakad sa agency, titira ng nagtitesta ng mga 2 weeks. Basta busy talaga sir, nagpo-process ng mga papers. Tapos basta busy talaga, minsan nandoon ako sa tito ko. Ganon eh.
busy talaga eh. Talagang yung utak ko hindi naka-focus sa kanilang dalawa. Kasi sa sobrang kabisihan ko. Tapos nito na lang, nung nalasing silang dalawa, doon ako nag-start na magduda. Nung natulog? Nakaakbay, okay. Hindi po sir, nag-video okay sila, nakaakbay yung boyfriend ko sa kumpare niya. Baliwala naman yun sa akin. Ang inisip ko, bakit parang yung tingin ng kumpare niya sa kamay ng boyfriend ko, tapos titingin siya sa akin. Sabi ko, bakit ganyan? Kung wala silang ginagawa, bakit siya ganun? Bakit yung reaksyon niya? Doon ako nag-start. Kung okay lang silang dalawa na normal lang yun, bakit ganun yung reaksyon niya? Diba? Siyempre, naka-video call kami habang kumakanta yung boyfriend ko. Tapos nandiyan yung camera, siyempre nakikita ko. Tapos bakit ganoon yung reaksyon niya? Doon ako nag-start. Na Oo, iba talaga. Doon ako nag-start hanggang sa tuwing tumatawag ako, ka-off lang niya, nakahiga na siya doon, biglang dumating. Alam niya na nag-uusap kami ng boyfriend ko, biglang nawala. Tapos tinatanong ko saan na. Tapos one day, Sir DJ, daldal ko, no? Daldal ko talaga. One day, nagkatay sila ng kambing. May tampuhan sila, Sir DJ. Ngayon ko lang na-realize. May tampuhan silang dalawa kasi silang dalawa daw yung nagkatay. Hindi man lang daw siya nakatikim kasi pinadala ka. Iwan ko kung saan yung pinadala. Wala na akong pakialam doon. Pinadala daw doon kasi inutusan lang sila. Kasi yung kumpare niya, nag-aalaga lang daw yan ng kambing. Tapos pinakatay. Tapos, nung time na yun, palagi siyang masakit yung ulo niya. Sabi ko, bakit masakit yung ulo mo? Tapos sabi niya, buntis. Kami yung kami yung nagtatrabaho, hindi man lang ako nakatikim kahit isang hiwa man lang. Tapos nung time na yun, hindi ko nakikita yung kumpare niya doon, sir. Hindi siya gumagala doon sa kumpare niya. Medyo 1 week, siguro may tampuhan silang dalawa noon. Siguro nagagalit siya kung bakit hindi man lang siya tinitirhan noon. Parang bata ba, sir? May tampuhan pala din silang dalawa. So, nung nagkatampuhan silang dalawa, lagi na siyang may time sa'yo? Mapapansin mo yun eh. Yes po, nandun palagi siya sa barracks. Tapos pagising niya, pumupunta siya doon sa dinudutihan niya. Kausap niya yung karelibo niya. Doon, ganun lang yung rotation niya. Yung time na may tampuhan silang dalawa. Ewan ko sir, parang natawa lang ako sa, parang ewan ko lang, parang natawa ako sa ganitong sitwasyon sir. Ewan ko kung may nakaranas din ba ng ganito, parang pwedeng ko tuloy, ako lang yung sigurong sobrang silusa, ewan ko. Mapaghinala, ganon. Mararamdaman mo naman yun eh. Ang ano ko po dito, concern ko ma'am sa'yo, yung pera. Pero sabi nga po nila, makikita naman po yun. Kaysa naman tumagal kayo, tuloy-tuloy pa rin yung suporta mo, padala mo sa kanya. Tapos, pagdating ng araw, maghiwalay pa rin kayong dalawa pag alam niyang wala na siyang pakikinabangan sa'yo. Pag dumating yung point na for good, uuwi ka na dito sa Pilipinas. Ang tanong po ba, may mga plano po siya sa pagsasama ninyo balang araw? Hindi, kasi inisip ko sir, ang plano ko kasi sabi niya, nasabi ko, pagkatapos dito sa Middle East, Hong Kong ako. Tapos, iyon ang sinasabi niya. Sabi niya, okay lang naman kahit LDR tayong dalawa palagi. Yan ang sinasabi niya sa akin. Okay lang naman daw. Yan ang plano. Wala man siyang na-open sa akin tungkol sa mga ganyang bagay. Sa mga viewers natin, open po yung comment section. Maaari po kayo mag-iwan dyan ng mensahe ninyo. Positive lang ha. Advice ninyo dito kay Ma'am Mills, no? Kung anong may payo po ninyo. Sir DJ, okay lang. Ha? Sir DJ, okay lang. Sorry. So, okay lang, Sir DJ, kahit bash para at least ba... Hindi ka naman kilala, no? Mahimasmasan man lang ako. Yes. Hindi ka naman nila nakita. Ibabasahin ko lang na. Sir, kung hindi ka mabash, hindi ka matuto. Yes.
Yung Dalawa nagbabash. yan eh. Dapat may bash, may good, may bad. Okay lang, kahit i-bash ako. Mhm. Totoo naman eh. Totoo naman ginagawa ko eh. Katangahan eh. Malay mo may mga matutuwid na mga komento, advice para sa iyo, no? Yung mga nakaranas, Oo, nakarelate. gusto ko yan. Oo, nakarelate sa sitwasyon mo ngayon. Basahin mo na lang po yung mga comment nila, ha? Yes po Sige. Sir DJ. Palagi ako eh. Maingay nga ako sa comment section mo eh. Pero kahit na ano ka pala, no, may boyfriend, nanonood ka pa rin sa akin. Yes po, palagi. Ano na, ito kasi yung libangan Sir DJ kasi ayoko talagang strict ako eh. Pag may boyfriend ako, talagang focus ako. May nagme-message sa akin, may mga tumatawag sa akin sa Messenger, may mga ibang lahi, ibang ano, ayoko sir. Kasi ano, seryoso, parang kumbaga bakit ako mag-entertain ng sa Messenger na ano, yung libangan ko nandoon lang sa ano mo, sa tuwing ano, live ka. Totoo kaya yan. Natawa din ako sa reaction mo eh. Sige. Thank you, ma'am, ha? Salamat sa time. Okay, sige, sir. Ingat. Thank you so much, Bye-bye. sir. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Radio. Jam FM 90.7. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. That was Miss Mills of Saudi.